Mayad nga aga sa tanan. Sadya kita sa ikatlong Domingo kang Kwaresma. Kag aton nga ang Diyang Santos nga misa aton ihalad ang mga sunod nga mga intensyones. Thanksgiving for the gift of life of Samuel Jacobs Macabinta, Jackson Hope Canson, Alice Bermudez Harrison, and for Thanksgiving for the graces and blessings received of Amica Niegos, Robert Merlin Uy and family, Harper Ortega and Palanog families. For guidance of the Holy Spirit and gift of wisdom for Mary Therese Camel Pamatian. Guidance of the Holy Spirit and gift of wisdom to Gideon Joanny Dipe. Guidance of the Holy Spirit and wisdom to Eliza Villanueva, May de la Cruz, Gerald Pado, Charmaine Pastor, Mary Joy Lambian, Aiza Lamigas, Eliza Pacunada. For mercy and compassion to Rhea Apolinario, Eduardo Baile. Guidance of the Holy Spirit, wisdom and knowledge to Benjamin de Jose Candari. For good health and protection of Father Chuma Rios. Healing and recovery of Richard Lindo. Guidance of the Holy Spirit and wisdom for those who will take board examination today to Mayvi Joy, Isa Halamigas, Eliza Diconada, J. Lo del Rosario, Divine Grace Kaman. For healing and fast recovery of the following: Evangeline Mendez, Nanette Rayos, Corby May Pamirogan, Aracela Bermudez, Conde Marie Pacificador Wachon, Arnolfo Pastor, Rizalino Soroza, King Carrie Ilscanio, and Trini May Sebon. For the eternal repose of the souls of Coronacion Bermudez and Merville Harrison. Also for the souls of Aurelio and Lourdes Magbanwa, Pert Aurel Magbanwa, Elena Villagracia Sabiniano de Vera, Violeta de Vera, Vinmar de Vera, Hernane de los Santos, Antonio Galeano, Jovita Rios, Celestina Rios, and all souls enrolled in our mass cards and the souls in purgatory. Aton rin nga ihanda ang aton kaugalingan sa Santos nga misa. Sa aton ebanghelyo, ginapakita nga si Jesus wala masadyahi sa pagtuluuhan nga tubtob sa hamba lamang, kag kulang sa buhat. Gintinluan niya ang templo sang Dios sa mga tao nga nagahimo sini subong balaligyaan, indi balay nga palangang muyuan. Apang gintudlo man niya nga ang iya lawas amo ang matuod nga templo sang Dios. Paagi kay Jesus kag dira sa iya, makahatag kita sang putli nga pagsimba sa Ginoo nga aton Dios. Palihog magtindog ang tanan kag aton bulugan ining santos nga misa. Hosanna,
Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang pag-iupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kagyaraman sa imo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala, agud niya mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan niya mga misteryo. Tanan kita, nagakumpesar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, ag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod niya sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mangamuyo kita. O Ginoo Amay nga maluluyon, imo ginpakita sa amon ngang amon mga sala mapatawad, paagi sa pagpuasa, sa pagpangamuyo, kag sa mga buhat sang kaluoy. Ginakilala namon ang amon mga sala, kag ginabaton namon ang amon kasaypanan, kun ang amon kaluya mangin kabangdanan sang amon pagkatalaw, kabay ang imo kaluoy magpuno sa amon sang paglaom, kag dalha kami sa sining Kwaresma sa paghinulsol, padulong sa kalipay sang pagkabanhaw. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesu-Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang napulo kasugo, ginhatag sang Dios kay Moises, agod nga ang mga tao matudloan nga ang matuod nga pagsimba sa Dios, amo ang pagsalig kag pagsunod sa iya, kag ang pagigugma sa isig katawo. Balasahon gikan sa libro sang Exodo. Ang Dios naghambal sini nga mga pulong. Ako amo ang Ginoo nga imo Dios, nga nagdala sa imo pagwa sa Ehipto, sa diin ulipon ka. Hindi ka maghupot sang iban nga Diyos, luwas sa akon.
Hindi ka maghimo para sa imo kaugalingon sang isa ka Dios, ukon isa kalarawan sang bisan ano nga tinuga sa langit. Ukon sa duta, ukon sa tubig nga yara sa idalom sang duta. Hindi ka magluhod, ukon magsimba sa bisan amo nga Dios, kay ako ang Ginoo nga imo Dios. Kag maimon ako nga Dios, sa mga nagadumot sa akon, silutan ko ang ila mga kaanakan, tubtub sa ikatlo kag ikaapat kakaliwatan. Pero sa mga nagahigugma sa akon, kag nagabantay sang akon mga sugo, ipakita ko sa ila ang akon malig-on nga paghigugma sa linibo nga mga kaliwatan. Hindi mo paggamiton sa wala sing pulos ang ngalan sang Ginoo nga imo Dios, kay ako magasilot sang bisan sin-o nga maggamit sang akon ngalan sa wala sing kapuslanan. Dumduma ang adlaw nga inugpahuway, kag pakabalaana ini sa Ginoo. Mag-obra ka sa sulod sang 6 ka adlaw, pero ang ikapito nga adlaw, amo ang adlaw nga inugpahuway nga imo pakabalaanon sa Ginoo nga imo Dios. Hindi ka mag-obra sa sina nga adlaw. Ikaw ukon ang imo kaanakan, ukon imo mga ulipon, ukon imo mga kahayupan, ukon ang dumuluong nga nagapuyo sa imo nga banwa. Sa sulod sang 6 ka adlaw, ang Ginoo nagtugas sang langit kag duta, sang dagat kag sang tanan nga yara sa ila. Pero sa ikapito nga adlaw, nagpahuway siya. Gani, ako ang Ginoo, nagbendisyon sang adlaw nga inugpahuway, kag ginpakabalaan ini para sa akon kaugalingon. Tahura ang imo amay kag iloy, agud nga magkabuhi ka sing malawid sa duta nga ginhatag sang Ginoo nga imo Dios. Hindi ka magpatay, hindi ka magpangin babayi, ukon magpangin lalaki. Hindi ka magpangawat. Hindi ka magsaksi sang binutig sang imo isig katao. Hindi ka magkaibog sang balay sang imo isig katao. Hindi ka magkaibog sang iya asawa, ukon sang iya mga ulipon, sang iya baka, ukon sang iya asno, ukon sang bisan ano niya nga butang. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. O Ginoo, yara sa imo ang mga pulong nga nagahatag sang kabuhi nga dayon. Ang kasuguan sang Ginoo himpit, nagahatag ini sang bako nga kabuhi. Ang mga sugo sang Ginoo masalikan, kag nagahatag ini sang kaalam sa mga nakulangan. Matarong ang mga pagsulundan sang Ginoo, kag ang mga nagatuman sini malipayon. Matarong gid iniya mga sugo, kag nagahatag sing paghangup sa una-una. Ang pagsimba
nagapadayon ini sa walay katubtuban. Matarong ang mga paghukom sang Ginoo, walay nising may ginapasulabi. Halandumon pa sila sang sabulawan, bisan pa sang sa pinakapuraw nga bulawan. Matamis pa sila sang sa dugos, bisan pa sang sa wala sing simbog nga dugos. Ginabantala ni San Pablo nga sa krus ni Kristo, makita naton ang kaalam sang Dios. Sa iya dako nga kaalam kapag gigugma, ginapakamaayos sang Dios nga tubuson kita paagi sa kasakit sang iya anak. Balasahon gikan sa nahauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korinto. Ang mga Hudiyo nagapangayo sing mga milagro, kag ang mga Griego iya nagapangita sing kaalam. Kami amon nagawali na hanungod kay Kristo nga ginlansang sa krus. Ini nga balita kontra sang mga Hudiyo kag kabuangan para sa mga Hentil. Pero para sa mga tinawag sang Dios, mga Hudiyo o kun mga Hentil, si Kristo amo ang gahom kag ang kaalam sang Dios. Kay ang kabuangan sang Dios mas maalam sang sa kaalam sang mga tao, kag ang kaluyahon sang Dios mas makusog sang sa kusog sang mga tao. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Magtindog ang tanan. Ang Ginoo ihara sa inyo, Kagyaraman sa imo. balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo o Ginoo. Nagakilapit na ang fiesta sang Paskwa sa mga Hudiyo, gani si Jesus nagpa-Jerusalem. May nakita siya nga mga tao dito sa templo
nga nagabaligya sa mga baka, mga karnero, kag mga salampati, kag ang mga manugbahilo man sang kwarta nga yara sa ila lamesa. Naghimo si Jesus ang inughanot niya lubid, kag iya ginpanabog ang tanan niya mga sapat pagwa sa templo, ang mga karnero kag mga baka. Ginpamaliskad niya ang mga lamesa sa mga manugbahilo sang kwarta, kag ginwasag niya ang ilang mga kwarta, kag ginmanduan niya ang mga manugbaligya sang salampati. Kuhaan ninyo ina diri, hindi ninyo paghimua nga baligyaan ang balay sang akon amay. Nadumduman sang iya magintutunan nga ang kasulatan nagasiling, ang akon kabalaka sa imo balay o Dios, nagadabdab sa sulod nakon subong sang kalayo. Ang mga pangulo sa mga Hudiyo nagpamangkot sa iya, ano bala nga milagro ang imo mahimo sa pagpakita sa amon nga may katarungan ka sa paghimo sini? Si Jesus nagsabat, gubaan ninyo ining templo sang Dios, kag sa sulod sang 3 ka adlaw patindugon ko iniliwat. Nagpamangkot sila sa iya, ini nga templo ginpatindog sa sulod sang 46 ka tuig, kag patindugon mo bala ini sa sulod sang 3 lamang ka adlaw? Pero ang templo nga ginsiling ni Jesus among iya lawas. Gani sang nabanhaw siya, nadumduman sang iya mga gintutunan nga ginhambal niya ini, kag nagtuo sila sa kasulatan kag sa mga pulong nga ginhambal ni Jesus. Sang didto si Jesus sa Jerusalem sa fiesta sang Paskwa, madamo ang mga nagtuo sa iya sang makita nila ang gamhanan niya mga buhat nga ginhimo niya. Pero si Jesus wala magsalig sang iya kaugalingon sa ila, tungod kay nakilala gid niya sing maayo ang tanan nga mga tao. Wala na sing kinahanglan nga sugiran siya na hanungod sa mga tao, kay nahibaluan gid niya kung ano ang yara sa ila tagipusoon. Mga kauturan, ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Kristo. Mga kabugtuan, kang nagligad niya Domingo, gindara kita kang Ginoo sa ibabaw kang bukid, sa diin nagbalhin ang anang laragway, kag nakita kang 3 ka mga apostoles ang anang himaya. Sa kadiya nga 4 nga Domingo kang Kwaresma, ginadararo man kita ni Jesus sa sangkalugar. Hindi rin sa mataas nga bukid, hindi rin sa disyerto, kundi sa sangkalugar nga labing importante kana. Amo ang templo kang Jerusalem, ang tagipusoon kang Israel, the meeting place between God and His people. Tama ka, significant sa kay Jesus ang diyang templo kang Jerusalem. Tungaday kung atin na dumduman, nga kang tana 12 years old o kung 12 palang katuigan ng edad, sanda nga magpamilya si Jose, Maria, kag si Jesus, nag-agto sa Jerusalem sa tuigan niya pilgrimage, agad magduaw ka maghalad ng andang masarangan sa templo, kag rugto nadura si Jesus. Nadura si Jesus kang 3 man kaadlaw, no? Kag nakit-an. Ang Ebanghelyo sa kadiya nga Domingo nagpahayag kanjang nakita ni Jesus bahin sa templo. The sacred temple was already profaned, desecrated. Wanaw, kay tungod kang presensya kang duro nga mga manugbaligya sa silid ng templo. Supposedly, according to the custom of Moses, dapat ang mga manugbaligya sa sagwa ay once you enter the door of the temple area, hindi lang kuon ang templo nga sa tinga, kundi ang bilog nga kabilugan kang temple area, pira guro ka square meters, no? Tama kalapad-lapad no ang Temple of Jerusalem. The moment that you enter, that is already considered to be holy, no? Gani ginasiparar ang mga Gentile, ang mga mga Hudiyo, may andaman nga lugar sa diin gusto mananda mag-visit sa temple, kag may lugar man para sa mga kabataan kag mga babayi
Kay ang mga lalaki lang nga pwede makasulod sa area nga marapit rugto sa may nga altar of offering, no? Ang diyang nga mga lugar tama kasagrado. Ugaring anong ginhimo kang diyang mga pari sa templo, kang diyang mga leaders kang kasuguan sa panahon ni Jesus. Nagtugro sa kasang kalugar sa courtyard kang temple, agad niya himuon nga baraligiyaan. Kag amo diya ang nakita ni Jesus nga tama ka magaling. Why? Ti kun market, kun sa tindahan, siyempre, ano ang imo nga mabatian? Sa gitanay ridiya, sa gitanay rugto. Di ba la? Hayuanay ka presyo o kon pasakaay ka presyo. No? Why? Because in the temple, it is not just an ordinary market. No? Ano diya? This is a place where you can find the best animals that you can offer to the Lord. Di ba? Ang the best din niya lamb, ang the best din niya kanding, ang the best din niya kung ano ang dapat ihalad sa Ginoo. The cream of the crop rediyan, no? Ang diyang importante nga mga tinuga kag mga patubas kang tao, especially ang mga sapat niya ginasunog, rediyan mo makita sa temple area. Kag tama diya ka magaling, no? Hindi lang barligiyaan, kundi may money changer pa sa silid. Siguro nugto ang mga parakambyuhan kang mga kwarta sa silid ng templo. So magahod kag para sa kay Jesus, amo diya ang sitwasyon sa diin nagadistract ang diyang prayerful mode kang temple in order to recognize the presence of God tungod tang kagaleng kag kagahod kang diyang mga tao, no? The temple is profaned. Ang balaan kag sagrado na higuan o kun wara na respeto. Kung nagani sa sa ebanghelyo, hindi ninyo paghimua nga baligyaan ang balay sang akon amay. Nagapahayag lamang kang kabalaka kag paghigugma ni Jesus sa balay kang Dios. Hindi bala kang tananadura kang 3 kaadlaw sa Jerusalem when he was 12 years old, kag ginpamangkot tanan ni nanay na, "Noy, andat ginhimo mo diya kanamon, naayawan kami ni tatay mo sa pagpangita kanimo." Ang sabat ni Jesus, "Andat ginapangita ninyo ako. Hindi bala nga kinahanglan, ridya ako sa balay kang aken amay." Pagkilala ni Jesus kang balay kang Dios, balay kang amay, ang templo. Diya nagapadumduman kanaton mga kabugtuan, God's temple is sacred. We have to acknowledge that the house of God needs our love, our respect, our reverence. Pagtahod, kabalaka, pagigugma, kag pag-atipan. Wanaw, ang una nga punto, amo ang ginhimo ni Jesus sa silid kang templo. Nagsagap kang lubid, kang inughanot, kagin panglaas na ang tanan pagwa sa templo. Tidugang ugat rumanto ka mga Pariseo, ka mga elders of the law, no? Tingad hayo daw si sino si Jesus nga makialam sa nga business. Wanaw, tidugang nga business, dugang nga kwarta sa mga pari sa templo, tingad hay mabayad ka renta ang mga nagapamaligya sa silid ng templo. Pero ang ginhambal ni Jesus, hindi ninyo paghimuang nga baligyaan ang balay kang aken amay. That is why He drive out everything out of the temple. Gimpamuyan na atong mga salampati. Kag ano ginimo na, gimpamaliskad na mga lamesa kang mga nagakambyo kang kwarta. Ang una nga punto mga kabugtuan, ginpamaliskad ni Jesus. Hindi lang diya literal sa ebanghelyo nga ginpamaliskad ni Jesus ang lamesa kang manugkambyo kang kwarta. But Jesus has the capacity to turn everything upside down. And what is that? To change everything to become better. Bag-uhon ni Jesus, bayluhon ni Jesus, agad ang tanan manginmayad. Mga kabugtuan, sa aton man nga kabuhi, nagakinahanglan man kita kung kaisa kapresensya ni Jesus. Hindi lang agad hanuton kita kanjang lubid, parehas sa ginhimo na sa mga kasapatan, agad magwa sa templo. Kundi ilabiranggid, nga balis kadun man ni Jesus ang tanan, nga ridihan ka natin. To turn everything upside down. Kagamo diyang panahon kang Kwaresma ka natin, tugutan si Jesus
to turn everything in ourselves upside down. Manaw, kay kun kaisa, we need also the turning point, no? 360 degrees. Ang magliso kang aten kabuhi, kung sa tinaga pa natin, ang magkambyo kang aten kabuhi. Halin sa daan niya kabuhi kang kalainan, paagto sa kabuhi kang pagpanibag-o sa kabuhi kang pagkabalaan. Kagamo di ang tawag ni Jesus kanatin. Pero ang pamangkot sa unang punto, are we willing or are we going to allow Jesus, no, to turn everything upside down sa atin kabuhi? Tugutan mabala natin si Jesus nga pamalis kadon ang tanan sa atin kabuhi. Ay hindi lang, Lord, hindi man tanan, pilia lang ang pwede. Di ba? Kung kaisa nagahayo pa kita sa Dios, it's because nga may gusto pa kita nga huptan sa atin kabuhi, hindi pa kita gusto nga buyan sa atin kabuhi. But remember what Jesus did in the temple. He drive out everything. He turned everything upside down. Hadlok bala kita nga balis kadon kita ni Jesus? Hadlok bala kita nga lisuon kita ni Jesus? Agad niya mabutang kita sa kamayad niyang kabuhi, sa kabuhi nga nasanto sa anang tagipusoon. Ikarwa nga punto, mga kabugtuan, ano gid man bala ang diyang templo? Sa Ebanghelyo, ginapahayag ni Jesus ang anang kabalaka sa templo kang Jerusalem. Ang akon kabalaka sa imo balay, O Dios, nagadabdab sa sulod nakon subong sang kalayo. The temple of Jerusalem, the heart of the city, the heart of God's nation. Kagridya lamang sa diyang templo sa bilog nga Israel. That is why every year naga-pilgrimage ang katawan ng Israel sa templo. Agad niya maghalad kang anda nga halad niya sinunog bisan makisra lamang sa silid niya sang katuig sa Dios. Now, because wala ti mga lugar nga pwede sa makahalad sa bilog nga Israel, luwas lamang sa templo sa Jerusalem. Ugaring mga kabugtuan, Jesus reminds us of another temple today. Not only the structural temple of Jerusalem, but Jesus reminds us of His own body as the temple. Ang anang kaugalingan niya lawas, kagamudiyang bahil nga tanda, nga anang ginpahayag sa tanan. Guba ninyo ining templo, kaysa sulod sang 3 kaadlaw, patindugon kuliwat. Ginapahayag ni Jesus ang kadaragan kang anang himaya, kang anang kaugalingan bilang templo, lugar o kuntimaan kang presensya kang Dios. Ginapahayag ni Jesus nga ang pagkabanhaw, ang anang pagkabanhaw, amo ang kabugusan kang pagkilala, nga adyang templo hindi lang istruktura, kundi ang templo kang Dios, persona. The temple of God is person. The temple of God has its own identity. Ang templo kang Dios, buhi, nagatubo, nagalambo. Nagapadumduman diya ka natin, mga kabugtuan kang atin kaugalingan. Kita man sa sakramento kang bunyag, nahimo man nga templo kang Espiritu Santo. All of us, tanan kita, mga templo kang Dios. Abi, balikdang imong inged sa wala kag sa tuo. Lantawa ang diyang itsura, kag dumduma, templo dia kang Dios. Lantawa. Ba? Maya pasanda maglantaw. Wanaw, ay pirmi lang natin ginalantaw at ang itsura lang pirmi sa espeho. Hindi bala? Pero ang maglantaw kang uyahan kang iba, mayha kita. Mura kun ka isa, nalipat kita. Nga ang diyang mga uyahan, ang diyang mga tao, templo kang Espiritu Santo. Kabahin kita kang diyang buhi nga templo, ang lawas ni Kristo. Pero paano bala natin ginakilala, kag ginatahod ang tao bilang templo kang Dios? Redyan man bala ang pagrespeto nga nagakadapat sa kada isara? Okay lang bang mababa ang tingin natin sa iba at mataas ang tingin natin sa ating mga sarili?
Do we recognize as such that the other is also the temple of God? Okay lang bang siraan natin ang iba at gawan ng masama at iligtas ang sarili at kailangang ipagtanggol ang sarili kahit mali na tayo? Kaya ba nating tingnan at tututukan palagi ang kamalian ng iba at ang tingin natin naman sa sarili natin ay masyado ng malinis at tama, palagi sa lahat ng pagkakataon tama? Kaya ba natin yan? Kaya ba nating isabuhay ang ganyang pamumuhay? To recognize the other as different, and we are good, we are just, we are right. Ganun ba ang pagkilala natin sa kapwa bilang templo ng Diyos? Do we have respect to one another? Kung makapamantay kita sa iban wagas, pero magbantay kang atin kaugalingan, kang magbago kang atin kaugalingan sa diin. Do we help one another to recognize that holiness in each one of us? Because we are the temple of the Spirit. Templo kang Espiritu kang Diyos. Templo pa bala ang pagkilala natin sa kada isara? Nakita man bala natin ang presensya kang Diyos sa iban? Ti usisaan natin mga kabugtuan ang aten tagipusoon, ang aten mga kaugalingan. Sa katapusan nga bahin tiyang Ebanghelyo, ang ikatlo nga punto nagakuon, kay nahibaluan na niya ang sulod sang ila mga tagipusoon. What makes us holy and makes us temple of God's presence? Ano gid man bala ang nagahimo kanaten nga mangin balaan kag mangin templo kang Espiritu kang Dios kag kang presensya kang Dios? Amo ang aten handom kag silid kang tagipusoon nga magpaninguha nga magkabuhi suno sa kabubut-en kang Dios. Nahibaluan kang Dios ang aten mga tagipusoon. Nalatan kang Dios kag nakita kang Dios ang tanan kanaten. Pero nagahandom man bala kita nga padayon ang aten kaugalingan mangintakos nga puluyan kang Dios. It is easy to say, buhay ko to, akin to. Or katawan ko to, kaya kong gawin ang lahat ng gusto ko. Pero nakakalimutan natin, sabihin rin sa sarili natin, ginawa ako sa wangis at larawan ng Diyos. Ano din kaya ang ibig ng Diyos na gawin ko para sa sarili ko? Ano din kaya ang ibig ng Diyos na gawin ko para sa aking sarili? Paano mga kabugtuan? Sa una nga pagbasa, gintugro ka natin halin sa libro kang Exodo, ang napulo kang mga sugo kang Dios. Nga amo ang sadsaran kang aten pagkabuhi, nga nagakadapat tagtakos sa kabuhi kang Dios. Ugaring do paryo lang kita kaniyang bata sa istorya, nga naistorya ko rin siguro kaninyo, no? Nga gisugo nanay na, tapos gatarabuta baba nanay na. Panawrin to, di ayran ng 10 ka pesos, ang sobrang riya, imo lang riyan. Bakal ito ka mantika, pag uli ka bata, nay, di ayran mantika, kung nanay na, di pagid na, bakal pag ito habon, ay manglaba pagid ako. Tapos pagbalik ka bata, darang habon. Tapos nanay, ano pagid? Di ko nanay na, daraan na ito, ang baldito, punduyan na, katubig, ito, hasta do kinahapoy ang bata. Tapos, kung kang nanay na, ti, nagbalik ka, wow. Nay na, dali lang, may pamangkot lang ako kanimo. Ti, kung kandyang nanay na, ano ra? Kung kabata, nay na, pira gani kabilog ang sugo kang Dios. Kung nanay na, ay siyempre, rapta na malipatira, pulo kabilog. Ti kung kang bata na, ti ano ba'y ranay, ang pulo kabilog nga ranay? Kung nanay na, basta pulo, hindi rin ako pagmangkuta. Ti kung kadyang bata, mayad pa na si God na higi, mayad pa ang ginuunay. Kung nanay na, wanaw, mayad pa na pulo lang tana ng sugo, ikaw ti mo, nakinapoy rin ako katanan mo nga sugo.
mga kabugtuan, pulo lang man diya kasugo. Sabi nila, 10 lang yan, pero mahirap gawin at higit sa lahat, mahirap i-memorize. Sinobir diya, nakasaulo katanan niya pulo. Nabatian natin ito kayo na, pero nagasira ng power siguro sa atin paminsarin. Kaya madalas, nakakalimutan, nakakaligtaan. That is why, may mga tendencies kita nga wara maatsun ang atin kabuhi sa diyang pagkatemplo kang Espiritu kang Diyos sa atin kaugalingan. Pero kahit marami ang utos, kahit marami ang 10 utos na ginawa ni Jesus, ginawa lamang ni Jesus na iisa ang utos sa 2 pamamaraan. What is that? Utos ng pag-ibig, utos ng pagmamahal. Sa pamamaraan ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Dumduma, paghigugma sa Diyos kapag higugma sa isig katao. Ti ang paghigugma sa isig katao, amo ang pagkilala natin nga ang kada isara, templo kang Diyos, templo kang Espiritu Santo. Ang tanong, kaya ho ba natin gawin at sundin? Kaya bala natin nga himuon kag sundon? Dali lang ra, Father. Sure ka ho? Dali lang maghambal, pero mabudlay himuon. Wanaw, koron, dali lang ra hambalon, Father. Dali lang gidman. Hay karon ang tawag kang Dios, higugmaa ang imo isig katao, subong sang imo paghigugma sa imong kaugalingan. Te ang tawag kang Dios, ang imo kaaway, imo man isig katao. Diba? Your enemy is also your brothers and sisters. Kaya mo bang mahalin katulad ng iyong sarili? Hindi, Rentets, Lord, bahala ko diyan. Maglakad pa sa babaw ka bangkay ko, gani ko mapatawad ko ria. Ay paano mo mapatawad? Ay patay ka ron. Diba? That's the challenge. No? Kaya ho ba natin gawin at sundin? Kabay mga kabugtuan, ang atin handom kag pangamuyo, parehas ka mga tinaga sa Ebanghelyo, nga nadumduman ka mga apostoles, nga nasulat sa kasulatan. Ang akin kabalaka sa imo balay, O Diyos, nagadabdab sa akon, sa sulod nakon, subong sang kalayo. Kabay pa nga ang fire kang pagigugma, ridian ka natin. Kabay nga ang panahon kang Kwaresma, panahon para ka natin, agad padabdabun kang mabaskeg, andyang kalayo kang gugma, kag pagkamasinulundon sa Dios. Pagigugma, kag pagkamasinulundon. Pagigugma sa Dios, kag sa isig katao, kag pagkamasinulundon sa pagbuot kang Dios sa atin kabuhi. Amen. Palihog magtindig ang tanan, kag atin ipahayag ang atin nga pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagahom sa tanan. Mabubuhat sa langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo ianak nga bugtong nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay kag gilubong. Nanaog sa mga minatay. Sa 3 kaadlaw na banhaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayab sa langit na nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magakaripa sa liwat sa paghukom sa mga buhi ke sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Hinigugma nga mga kauturan, mga muyo kita, agud magsimba kita sing matuod sa Amay, kag ihalad nato ng aton kaugalingon bilang iya buhi nga templo. Sa tagsa ka pangamuyong aton isabat, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo pamatii ang amon pangamuyo.
subong sang pagtinlo ni Jesus sang templo, kabay pa nga matinloan man ang amon huna-huna, kag tagipusoon, paagi sa pag-ako kag paghinulsol sang mga sala, kag mga sayop nga amon nahimo. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga nag-aalagad sa gobyerno kag sa civil society, hatagan sang Ginoo sing kaalam, kapagsik, kag katampad, agud niya ang banwa makaagom sang kauswagan, katarungan, kag kalinong. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga tahuron namon ang dignidad sang lawas, kag bug-os nga pagkatao sang tagsa-tagsa, kay ini, templo sang Diyos, kag puluyan sang Espiritu Santo. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa, nga sa panahon sang Kwaresma, mangin matutom kami sa pagbiya sang mga sala, kag mga bisyo, kag mangin mapagsik sa mga buluhaton nga espirituhanon. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga tagan sang kaayuhan ang mga masakiton, sang paghinulsol sang mga sala, sang kasanag ang mga nadulman, kag sang paghidait ang mga nagkalamatay. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Sa kahipos sa atin ibunghat sa Ginoo at ang personal nga mga intensyon ka mga pangamuyo, kag ato man dumduman mga katawhan natin yung promesahan niya pangamuyuan sa diyang santos nga misa. Ilabi na gid man nagasaulog kandang kaadlawan, kag anibersaryo sa kadiyang adlaw kag semana. Dios nga amon amay, tinlui ang amon tagipusoon sang kahigko sang sala. Itugot niya alagaran ka namon paagi sa pagtuman sang imubuot kapag higugmaanay. Ginapangayo namon ini paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo. Amen.
Magpangamuyo kamo mga utod agud ang akon tiyagang inyo sakripisyo, mahamutan unta sang Dios Amay nga makagagahom sang tanan. Patunon unta sang Ginoong sakripisyo sa imo makamot, sa kadayawan kag kaymayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kasabugos niya nga Santa Iglesia. O Dios, paagi sining sakripisyo sang pagpahauli, itugot niya kami nga nagapangayo sang kapatawaran sang amon mga sala, magtuon man sa pagpatawad sa isa kag isa. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga may, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Tuig-tuig imo ginatugot sa amon, ang pagpaabot sing malipayon, kag sa matinlo nga tagipusoon, sang fiesta sang misteryo Pascual. Agod niya paagi sa mainit niya pagpangamuyo, sa maalwan niya buluhaton sang kaluoy, kag sa pagsaulog sa mga misteryo nga nagakatag sa amon sa bago nga kabuhi. Mabato namon ang grasya, nga ila sang imo nga mga anak. Ganiupod sa mga angeles, sa markangeles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit. Nagaamba kami sing walay untat sang kalantawon sa imo himaya, nga nagasiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoo Dios sang mga ehersito, napuno ang langit ag duta sang kaimayaan mo. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Napuno ang langit kag duta sang kaimayaan mo. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag angay gid niyang tanan nga mga tinuga magdayaw sa imo. Paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, kag sa gahom sang Espiritu Santo, imo ginabuhi kag ginapasantos ang tanan nga mga butang. Wala ka ginagauntat sa pagtipon sang isa ka banwa para sa imo, agod niya ihalad halin sa pagbutlak sang adlaw tubtub sa iya pagtunod, ang himpit nga sakripisyo sa kaymayaan sang imong ngalan. Gani o Amay, pagi sa Espiritu Santo, pasanto sa ining mga dulot niya amon gintigana para sa imo, agod niya mahimo ini nga lawas kag dugo sang imo anak kag amon Ginoong Hesukristo nga nagsugo sa amon sa pagselebrar sining Eucharistia. Sadto nga gab-i sa pagluib sa iya, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iya inigi panagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini, kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo.
Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kagiyay ni ginpalibot sa iya magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kang mag-inom sa sining kalis. Kay ini amo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan. Ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala naton ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo napatay, si Kristo nabanaw, makarika, makarika, o Ginoong Jesus. Gani o Amay, ginasaulog namon ini subong handumanan, sang pagkasakit sang imo anak sa pagluwas sa amon, sang iya makatilingala nga pagkabanaw kag sa iya pagkayab sa langit, samtang ginapaabot namon ang iya mahimayaon nga pagbalik. Amon ginahalad sa imo sing mapinasalamaton ining balaan kag buhi nga sakripisyo. Tamda sing may gugmaon sa sining halad sang imo simbahan, ang biktima nga naghalad sang iya kabuhi sa paglugpay sa imo. Itugot niya kami nga napabakod sang lawas ng dugo sang imo anak, mapuno sang iya Espiritu Santo, kag mangin isa kalawas kag panghuna-huna kay Kristo. Kabay nga iya kami himuon nga walay katapusan nga dulot sa imo, agud maambit namon ang palanublion upod sa imo mga pinili. Labi sa tanan, upod kay Santa Maria Birhen, iluhi sang Dios, upod kay San Jose nga iya bana, upod sa imo mga apostoles kag martires, kag upod sa tanan nga mga santos, pagi sa ila pagbulig, nagasalig kami sa imo dayon nga pagtabang. O Ginoo tungod sining biktima nga nagpakig-uli sa amon sa imo, hatagi ang bugos nga kalibutan sa pagidait kag kaluwasan. Palig-una sa pagtuo ka sa pagigugma, ang imo simbahan nga nagapanglakaton sa sining duta, ang amon Santo Papa nga si Francisco, ang amon obispo nga si Marvin, kag ang tanan nga mga obispo kag kaparian, kag ang tanan nga mga tao nga gintubos sang imo anak. Umaluluyon nga Amay, pamatii ang mga pangamuyo sining katilingban nga imo gintipon diri. Tipuna man paagi sa imo gugma ang tanan nimo nga mga anak bisan diin sila. Dalaha sa imo ginharian ang amon mga utod nga mga Kristiyanos nga nagkalamatay, kag ang tanan nga nagtaliwan sa sining kalibutan sa imo pagkaabyan. Ginapaabot man namon ang pag-ambit sing dayon sang imong himaya upod sa ila. Ginapanghayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo, kay paagi sa iya, imo ginahatag sa amon ang tanan nga mga kaayuhan. Paagi kay Kristo, upod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo Dios Amay, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dengeg kag himaya, sa mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sang aton manluluwas, mga muyo kita sa medako nga pagsalig, suno sa iya gintudlo sa aton. Amay namon sa mga langit ka, dayawon ang ngalan mo.
umabot sa amon ang hinarian mo, matuman ang buot mo. Diri sa luta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan, singkanon namo sa matag adlaw. Kagpatawaron mo ang amon mga sala, siling aming napatawad namo ang mga nakasala sa amon. Kadili mo kami ipadaog sa panulay, inunuluasun mo kami sa kalautan. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan niya kalautan. Hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag palig-una kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw, nga ginalauman namon nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Sa imo ang ginharian, kamaturan kagang kagamanan, kagang kaimayan, sa tanang katuligan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidait sa paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo, yara gihapon sa inyo tanan. Kagyaraman sa inyo. Maghatagay kamo sing pagidait. Mga kauturan, yari si Ginoong Jesus ang Kordero sang Dios,
nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa sining bangkete sang kordero. Ginoo, dili ako tapos nga magsulit ka sa akong puluyan, apang imit lang isa kapulong kag magayong akong kalag. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Mga muyo kita. O Ginoo, pagi sining tinapay, imo kami ginpakaon sang kalanon, nga amo ang pasalig sa imo langit nun nya misteryo. Kag ginpatilaw na kami nga daan diri sa duta, sang palabuton nga himaya. Nagapakiluoy kami sa imo sing mapainubuson, nga ang amon ginahikot sa sininga misteryo, mangin mabinungahon sa amon pagginawi. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Gahalat kita kaambahanan sa ten Iloy Birhen Maria. Palihog magpungkuan ay it makadali. Sa kadiyang nga bahin, magahiwat kita kang atin nga second collection para sa atin nga public CR project rediya sa Mensa Domini. Durugid niya salamat sa inyo kaalwan ang atin nga cash on hand nga natipon ka mga nagreligad natin nga mga second collections, and at the same time mga solicitations nga nagbalik ka na diha ka natin is amounting to 46,580 pesos. We still need your help agad na ma-materialize natin and yang atin na public CR diha sa Mensa Domini. No, we rely on your generosity and at the same time your support bilang kabahin tang atin nga Mensa Domini Chapel. So durugid niya salamat sa inyong kaaluan kag padayon pagid kami nga nagapanuktok para sa inyong bulig para mapatigayon ang atin nga public CR diha sa Mensa Domini. Mga kabugtuan, durugid niya salamat sa atin nga mga ministry, liturgical ministries, Ministry of Altar Servers, Ministry of Lectors and Commentators, Ministry of Music, sa kay Nung Randy, sa atin technical team, kanong aying kag saan nga makaimaw, kakaninyo tanan nga nagpakigbahin ka natin sa diyang Santos nga Misa, durudurugid niya salamat. Salamat man sa atin mga ginikanan nga nangin maaluan ka ng kabataan para sa atin nga mga angheles,
kabay pa nga may madugang pa. Labi na gid mga rahamteng gawa, agad niya may ma-supervise kag may mamanang-manang sa atin yung mga kabataan, no? Ti padayon sanda nga naga-practice kada Sabado ithapon kag Domingo ithapon redia sa Mensa Domini para sa atin nga husana kag sa atin nga sugat o kun salubong sa Easter Sunday. Durugid niya salamat man sa mga partisipar, gusto magpartisipar kadang kaugalingan bilang mga apostoles, so nakumpleto rin ang line-up natin kang atin mga apostoles. Nabukat lang isara, kundi nagdusi rin ang atin mga apostoles. So mga kabugtuan, padayon kita sa atin pagpanglakaten bilang katilingban, bilang simbahan sa diyang panahon kang Kwaresma. Sa mag-aabot nga March 10, mag-aumpisa kita kang nobinaryo para sa atin nga patron kang diocese, si Senyor San Jose. Kag may pagasaulugon nga solemn vesper sa cathedral sa March 18, that's Monday, sa alas 6 sa hapon sa cathedral, pagapangunahan tang atin nga Senyor Obispo. That will be solemn vespers, prayer of the church, no? And then sa aga, sa March 19 amo ang fiesta kang ni Senyor San Jose, bana ni Maria kag patron kang bilog nga simbahan, patron man kang atin nga diocese kang San Jose de Antique. May pagahiwatan nga misa sa alas 4 sa hapon sa katedral, kaimaw kang atin Senyor Obispo ka makaparian kang atin nga diocese. Ti kon may tiyempo kamo, mag-join sa diyang selebrasyon sa March 19 alas 4 sa hapon sa katedral ang misa kang atin nga diocesan Feast Day Mass. Durugid nga salamat kag mapinadayunon kita sa diyang panahon kang Kwaresma. Palihog magtindig ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Magduko ka magpangayo sa bendisyon sa Dios. O Ginoo dumalahi ang mga tagipusoon sa imo mga tumuluo, kag ihatag ang imo grasya sa imo mga alagad. Agod niya magpadayon sila sa pagigugma sa imo kay sa ilaisig katao, kag matuman nilang kabug-usan sang imo mga sugo. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa pagigugma kag sa pagidait, nahalad ng santos nga misa. Salamat sa Diyos.